Ang mga usapin tungkol sa pabahay at renta ay patuloy na isa sa mga pinakamahalagang isyu na kinakarap po ng maraming pamilya sa bansa. At kaugnay niyan, kamakailan lamang, nilabas po ng National Human Settlements Board ng isang bagong resolusyon ukol sa limitasyon ng pagtaas ng renta para po sa mga residential units. At para bigyan tayo ng malawak na kaalaman tungkol dito, makakapanayan po natin ang Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Yusek Henry Yap. Magandang umaga po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Yusek, this is Prof. Feed together with Diane. Rise and Shine po. Good morning po sa inyo and Happy New Year. Happy New Year po, Yusek Yap. At I think this will also benefit yung ating mga renters, yung ating pag-uusapan ngayon. Kaugnay nga po ng inilabas ng National Human Settlements Board, itong bagong patakaran na naglalagay po ng limitasyon sa pagtaas ng upa, yung rental cap para po sa mga residential units. Tell us more about this po, Yusek Yap. Ano po ang layunin ng hatbang na ito at paano po ito makakatulong po sa ating mga kababayan, sir? Nais po namin ipaalam sa ating mga nangungupahan na starting January po this year until December 31, 2025, may inilabas po ang National Human Settlements Board na ceiling or cap sa renta for those occupying units and are renewing this year at nangungupahan sila ng 10,000 and below per month. Ang maximum pong pwede itaas sa renta ay 2.3%. So, kung gagamitin natin ng example na 10,000, ang maximum po pwede natin itaas ay 230 pesos. Kung ang renta naman ay lower than 10,000, then that amount multiplied by 2.3% ang maximum cap natin this year. Alright, yes, you've mentioned about a 2.3% na pagtaas sa renta sa mga units, Yusek, for monthly rent na hindi hihigit sa 10,000 pesos. Could we have other details or bigyan po ng detalyadong paliwanag kung paano nakikinabang dito yung mga residente at maging mga tenant? Okay, ang purpose po ng rental cap natin, pag-iiwas ng mga pagtaas, sobrang pagtaas ng renta. Matatandaan po natin in 2009, ipinasa po natin ang Rent Control Act of 2009 kung saan sinasaad sa batas na hindi po basta-basta magtaas lang ng renta. So nag-set po sila ng limit para hindi maging abrupt and abusive yung pag-increase ng mga landlord natin. At simula noong 2009, pinapatupad na yung rental cap. Ngunit every year, iba-iba po yung ating adjustment. Last year, between January 1 and December 31, ang naging maximum cap natin ay 4%. This year, bumaba po, which is beneficial sa ating mga nangungupahan, bumaba to 2.3%. Alright. Yusek, pag sinabi po bang residential unit para po sa also pas malawak po na yung maintindihan ng ating mga kabayan, ano po ba ang covered nito? Yung mga apartments po ba? Mga dormitoryo? Can you expound on that, sir? Para po yung mga rumirenta po nating kababayan, pagka nagtaas ng renta, pwedeng magtaas, pero pwede rin namang hindi magtaas. Para po sila ay aware dito po sa rental cap na ito, Yusek. Opo, dinidefine po doon sa batas ano ang sakop ng Rent Control Act, no. So basically, ang covered lang po dito ay residential unit, but they define residential unit to include yung mga houses, mga apartments and the like. But in addition to this, pinapayagan din na magkaroon ng cap yung mga bed spacers, yung mga units, yung mga rooms that are also occupied. So these are also covered by our rental cap. But I just like to mention na itong rental cap nito only covers for those units that are currently occupied by the same tenant at i-renew po nila yung kanilang renta this year. So hindi po sakop yung mga baguhang mga nagre-rent. So importante po na malaman natin na only those that are renewing this year will be covered by the rental cap. Alright, Yusek, ano po ang mga mechanisms upang matiyak na ang mga landlord ay sumusunod sa mga bagong patakaran? At ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ng DSUD upang maprotektahan ang mga tenant mula sa mga hindi makatarungang pagtaas ng renta? Okay, una po, we're conducting itong information educational campaign to make sure na naintindihan natin ng mga renters at mga landlords ano ang sineset ng Rent Control Act, no. Second, we are also coordinating with the
Bureau of Local Government Finance, ang mga barangay offices, through the Department of Interior and Local Governments. Dahil po kung mayroong mga di pagkakaintindihan, ang una po nilang pwedeng dulugin yung barangay captain natin at yung barangay judicial system natin. So kung may complaint po sila doon sa pag-exceed doon sa rental cap of 2.3%, pwede sila pumunta doon sa barangay at doon nila yung complain. Ang purpose naman ng ating barangay doon is kausapin ang may-ari o kausapin yung mga landlord natin para may paliwanag sa kanila na ito po ang base sa Republic Act 9653 or Rent Control Act para maintindihan nila. In the worst scenario po na hindi magkaroon ng agreement or hindi ma-settle yung dispute, pwede naman pong pumunta sa korte at base sa ating batas ang lumabag dito sa rent control, pwedeng mamultahan ng 25,000 to maximum of 50,000 or imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months maximum or both at the discretion of our courts. Alright, Yusek, nabanggit nyo kanina, yung kumbaga na dapat 10,000 below yung rent, yun yung sakop nitong resolution na ito. Papaano naman po kaya mabibigyan ng proteksyon sa mataas na singil po siguro sa renta? Yung hindi po sakop nitong below 10,000, siguro po ang renta kada buwan mas mataas po sa 10,000 o kaya po yung bagong re-renta kasi nabanggit nyo kanina, renewal of contract, doon lamang apply ito. Ano naman po yung mga protection po para po sa kanila, sir? Yes. Unfortunately, yung Rent Control Act of 2000 natin sets the limit at 10,000. But what I like to mention, the karamihan po ng umupahan natin are actually already paying within this range. No? Based on the statistics that we have available, based on the 2023 FIES or Family Income and Expenditure Survey, about 5% of our families are actually renting. And of this number, 94.89 or almost 95% ng mga renters natin are actually paying 10,000 and below. So this is a great majority already of our people. Karamihan po ng nagre-renta ngayon ay nagbabayad lang po ng 10,000 and below. Alright, Yusek, paano po ninyo nakikita ang epekto ng mga ganitong hakbang ng gobyerno sa overall housing situation sa bansa? At paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga ordinaryong mamamayan? No? We also want to understand yung effect nito on the tenants and the renters side, kung ano po yung naging story sila upon the execution of this. We want to know. Yusek, go ahead. Yes, actually, this has been a social protection cover for many of our low-income groups, no? Including our middle-income groups. Importante po na hindi po sila masubject sa unwarranted increase ng mga landlords. Importante din po maintindihan ng mga landlords natin that this is not just because we want to implement it, but because we want to have a fair and equitable share for our low-income groups. So importante po malaman na with this, mas stabilize po yung ating price increase, ma-control din natin yung unwarranted increase, at in the end, it will also rebound to better growth for the whole country. Well, on that note, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon patungkol sa usapin na ito. Undersecretary Henry Yap, maraming salamat po, Yusek. Maraming salamat. Thank you very much.